alhamdulillah, sa Islam, ang pagkuha natin ng kaalaman ay hindi ito tatapos sa ating edad. Okay? Kahit na matanda ka man ngayon, no? Kahit na ikaw ay bata man ngayon, kailangan ang pag-aral natin sa Islam ay tuloy-tuloy na 'yun. No, tuloy-tuloy na, no. At huwag tayong maging pabaya sa ating tungkulin sa dakilang tagapaglikha. Kasi bakit? Kapag ikinakahiya natin ang Allah sa harapan ng mga tao, ay ikakahiya din ang Allah na ibigay sa atin ang mga biyaya. No, yun ang dapat natin na iwasan at dapat natin na panindigan na naging Muslim na talaga tayo mula sa araw. Hindi ibig sabihin na nandito sa Bagong Manso, sa Said, saka lang ako So ibig sabihin na kahit wala man kami dito, panindigan nyo pa ang pagiging Muslim nyo. Kapag may magtanong sa inyo ibang relihiyon, sabihin nyo, ako Muslim po ako. No? Muslim po ako. So, ganyan pa man sa Islam, bilang isang, tayo lahat, tayo ay mga bago sa Islam. Kaya narapat sa atin ng mga bago sa Islam, panghawakan natin ang apat na bagay na ito. No? Ang unang bagay natin dapat panghawakan ay magkuha tayo ng kaalaman, ng karagdagang kaalaman sa katuwa ng Islam. Okay? Pangalawa, kapag mayroon tayong kaalaman nating tutunan, atin itong isa sa buhay. Kasi bakit? Walang saysay ating kaalaman kung hindi natin isa sa buhay. Halimbawa, di ba, nag-aaral tayo doon. Yung mga napag-aralan natin doon, kung hindi natin naisa sa buhay yun, wala pa rin saysay. Tama? Di ba? Walang saysay pa rin. So ngayon, kapag mayroon natin kaalaman, atin yung isa sa buhay ang kaalaman, atin naman itong i-share. Ang ibig sabihin ba, yung i-share mo sa iyong pamahagi mo sa kapwa mo, tao, ang main doon na bigyan mo ng pamahagi ay yung pamilya mo. Okay? Kasi bakit isa ka o isa kayo sa ginabayan ng Allah sa landas ng Islam. At ito tayo, sa araw ng pagkabuhay muli, sa araw ng paghukom, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung naibahagi ba natin ang Islam sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Kasi kapag hindi natin ginawa iyon, sa araw ng pagkabuhay, tayo pa ang kawawa. Kasi bakit? Mag-react ang ating kapatid, ang ating mga anak, bakit hindi natin napaabot sa kanila ang Islam? Diba? So bilang isang Muslim, panghawakan natin yun. Okay? At pangapat, kapag mayroon na tayong kaalaman, mayroon na tayong ang kaalaman natin nakukuha sa pag-aaral, ating naasa sa buhay, ating naman ito na pamahagi, ay sabayan sa pagtitiis. No? Pagtitiis, kasi bakit? Dito sa tatlo na ito, dito ka na susubukan ng Allah. Kung gaano ka ba katotoo sa iyong pananampalataya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya pag dumating mo ng pagsubok sa inyo, huwag kayong manghinaan ng loob. Unang-una nga dumating ang pagsubok sa inyo, mga kapatid, ay inyong pamilya. Tatanungin sa inyo, bakit kayo nag-Muslim? Diba? Yan ang unang dahilan. At yun ang unang itatanong sa ating mga kamag-anak, mga magulang, kapatid, bakit ka nag-Muslim? Diba? So, ano ang isasagot natin kapag tayo ay tatanungin ng ganun? So, yun ang isa sa mga bagay na dapat natin malalaman. Tama? Tama, sister? Ikaw yung okay ka na? Ay, okay. Sino rin? Ikaw na, okay ka na? Hindi ka na naglat? Alhamdulillah. So, yun, isa din sa kaalaman para sa mga kababaihan, no? Yung pagsuot niyang ganyan, hijab. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pagkasali na inyong takpan ang inyong yung hubog na yung mula ulo hanggang sa upang hindi kayo magkasala. Okay? At hindi babastos. Hindi rin babastusin. Kasi yan talaga ang una-una sa lahat ng babae na kailangan talaga na lahat na nakabalot. Lahat ng katawan. Tama. Sa inyo, sister, medyo siya mainit, di ba? Ang hijab, no? Kasi hindi ka sanay. Pero, kapag masanay na kayo,
ano na yun siya, lalamig na yun siya. Kaya dito, At isa din siya sa palatandaan, sister, na kapag kayo ay bababa ng bayan, tindalan ka na. madali kayong makilala Magsabi kayo ako mga magsabi kayo ang ilakaran. kaya huwag kayong maya magsuot ng ganyan kasi bakit? Ang nabuklod, ang kamyas, ang purak, Ang sasalwan mo ka ng pagpupunta sa bayan, Alinan? Ah. Eh kayo manasali. nagaganyan na sila. Tingnan mo ang ano yun, nabuklod ngayon. Ginawi na ako. May nasa mga ng simbahan doon, sa moske, sa kabila na yan. Ayan, matingin-ngin ka lang. Maraming biyaya dumating Sinako doon. ko na. Kung dito man sa atin, gusto natin maraming biyaya, huwag natin ipagya po natin. Halimbawa na lang, pero, halimbawa na nga. Kapag may isang tao na, kasi ang alam kasi magbigay ng ano, biyaya, daan sa tao. Ngayon, kapag ang Allah nagbigay ng biyaya sa tao, binigyan niya ng nakakahang tao, nagbigay ng biyaya sa iba, ang tao maghanap din ng mga Muslim dito. Eh paano ngayon kung dito, wala siyang nahanap, tapos may nakita siyang nakahijab doon isa, siya nabigyan ng biyaya. Nabigyan. Tapos dito tayo, mag-react tayo. Ba't hindi ako nabigyan na Muslim naman ako? Kasi hindi nagsuot ng hijab. Kasi hindi siya nakilala na siya ay Muslim. Okay, ano ba? Maliwanag? So isa din sa ano dyan, sa hijab ninyo, sa araw ng paghukom, protection yan sa inyo. Mula sa nagdagabdab na apoy ng impyerno. Hello? Tahimik talaga si sister. So, inshallah, no? Alhamdulillah, meron pang mag-alis sila sa ita. Hindi, minsan na lang ako na lang. Picture mo na. Sige, Kahit 1 minute na lang. Para magsalang tayo. Oh, picture. Oh, billahi min shaitanir rajim. Bismillah.